Ako ay naglibing ng 3 tao sa aking buhay. Ang aking ama na namatay sa paraan kung paano siya nabuhay ng tahimik nang hindi nag-ingay sa kanyang paboritong armchair na may isang tasang malamig na kape at ang balita sa gabi sa aking asawa na si Margarita na nakipaglaban sa kanser sa loob ng 2 taon na may uri ng matigas na kahanga-hangang dignidad na nagpahirap sa bawat doktor sa ospital na iyon na pakiramdam na personal na kulang. At ang aking anak, maliban sa aking anak ay hindi patay at ako lang ang tao sa simbahan na iyon na alam ito. Maligayang pagbabalik sa tunay na paghihiganti ni tatay. Kunin ang inyong merienda, maging komportable, at tandaan, ang mga tao sa mga kwentong ito ay may bawat pagkakataon na kumilos ng maayos. Sila lang ang pumili ng mali. Mag-drop ng komento at siguraduhing mag-subscribe. Magugustuhan mo rito. Ang pangalan ko ay Jaime Arroyo. Ako ay 67 taong gulang. May masamang kaliwang tuhod ako, isang magandang koleksyon ng Bourbon, at kung ano ang masasabi ko lang bilang ang pinakamalaking poker face sa buong kontinental na Pilipinas. Alam ko ito dahil nakaupo ako sa unang upuan ng simbahan ng San Mateo sa isang Huwebes ng umaga sa Oktubre sa isang itim na suite na binili sa akin ni Margarita para sa sarili niyang libing na eksaktong uri ng babae siya. At nanood ako ng 200 tao na umiiyak sa walang laman na kabaong ng aking anak. Walang laman, maliban sa isang mikropono na kasing laki ng kuko ng hinlalaki na tinahi sa satin na lining. At hindi ako kumurap kahit isang beses. Pero nauuna ako sa sarili ko. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa aking anak, si Ryan. Si Ryan Arroyo ay 38 taong gulang, 6'2", nakakainis na gwapo sa paraan na nagpapagtiwala sa mga tao sa kanya bago pa man siya magsalita, na talagang hindi niya kailanman ginamit ng hindi patas sa buong buhay niya. At sinasabi ko iyon ng may bahagyang pang-aasar. Itinayo niya ang kanyang kumpanya, Arroyo Capital Management, mula sa isang maliit na opisina sa downtown Maynila tungo sa isang firm na namamahala ng mahigit 400 milyon sa pribadong kliyente na asset. Ginawa niya ito sa loob ng 11 taon. Ginawa niya ito ng tapat. Ginawa niya ito ng may parehong tahimik na walang tigil na pokus ng kanyang ina at ang parehong matigas na pasensya na tila ipinamana ko. Tinawagan niya ako tuwing Linggo ng umaga ng walang palya, 7:30 bago magising ang iba pa niyang mundo. Tatawag siya at pag-uusapan namin ang walang mahalaga sa loob ng 45 minuto at ito ay tunay na pinakamagandang bahagi ng aking linggo. 8 buwan na ang nakalipas na bago ang mga tawag na yon. Hindi nang dramatiko. Si Ryan ay masyadong maingat para sa dramatiko, pero kilala ko ang aking anak sa paraan na kilala mo ang isang bahay na tinitirhan mo sa loob ng mga dekada. Hindi mo kailangang makita ang bitak sa dingding para malaman na nagbago ang pundasyon. Nararamdaman mo lang ito. May kung ano sa presyon ng hangin. May kung anong medyo mali na hindi mo pa masasabi. Pagkatapos ay 1 linggo, tumawag siya ng 6:15 imbis na 7:30 at sinabi ng walang paunang salita, "Tatay, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Pwede ba akong pumunta roon?" Nagmaneho siya ng 40 minuto mula sa lungsod patungo sa aking bahay sa Quezon City, umupo sa aking mesa sa kusina na may isang tasang kape na hindi niya ininom. At binuksan ang isang folder na inilagay niya sa harap ko nang may maingat na sadyang enerhiya ng isang lalaking matagal nang nagdadala ng mabigat na bagay. At sa wakas ay nagpa siya na ilagay ito. Gaano katagal? Tanong ko, tinitignan ang mga dokumento sa loob. 4 na buwan ng kumpirmadong paglilipat, sabi niya. Malamang 6 na buwan ng aktwal na aktibidad. Tumingin ako sa kanya. Si Diana, sabi ko, hindi tanong. Tumango siya. Ngayon, gusto kong maging tumpak tungkol sa isang bagay. Hindi ko kailanman hindi nagustuhan ang aking manugang na si Diana dahil pinakasalan niya ang aking anak. Hindi ko siya nagustuhan dahil siya mula sa sandaling nakilala ko siya ay ang tiyak na uri ng tao na nagpapakita ng init sa halip na maramdaman ito. Kilala mo ang uri. Ang ngiti na dumarating ng kalahating segundo na masyadong sadya. Ang pagmamahal na laging medyo mas nakikita kapag may audience. Ang mga tanong tungkol sa iyong buhay na humihinto ng eksakto sa lalim kung saan ang mga sagot ay maaaring maging hindi maginhawa. Si Ryan ay lubusang minahal siya, hangal sa paraan na minamahal ng mabubuting lalaki ang mga babae na tama ang pagkilala sa kanilang partikular na uri ng bulag na lugar. 6 na taon silang kasal, walang anak, na si Diana ay laging inilarawan bilang isang pagpili at kung saan tahimik kong pinaghihinalaan na isang kalkulasyon.
Ang lalaki sa folder, ang isa na naglilipat ng pera kasama si Diana sa pamamagitan ng isang shell company na itinatag sa Maynila. Ang pangalan niya ay Marco Santos, 35, financier. Ang uri ng agresibong gwapo na kasama ang tiyak na kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman sinabihan ng hindi ng sinumang. Mahalaga. Si Ryan ay nagbuo ng kaso sa loob ng 4 na buwan, tahimik na mag-isa. Sa paraan na ginagawa namin ng mga haroyo. Bakit hindi ka agad pumunta sa akin? Tanong ko. Tiningnan niya ako sa kabila ng mesa. At sa isang sandali lang, sa ilalim ng kanyang composure, nakita ko ang aking anak, ang tunay na isa. Ang isa na dating nahuhulog sa kanyang bisikleta at tumangging umiyak hanggang sa paligid ng sulok at akala niya hindi ko siya nakikita dahil kailangan kong maging sigurado bago ko sabihin ng malakas, sabi niya. Ang pagsasabi ng malakas ay nagiging totoo ito. Inabot ko sa kabila ng mesa at inilagay ang aking kamay sa kanyang kamay. Umupo kami ng ganoon sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi ko, sige, ano ang plano? At ang aking anak, ang aking brilyante, nakakainis, kahangahangang anak, umiti sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa aking pinto. Tatay, sabi niya, kailangan kong dumalo ka sa aking libing. Gusto kong ilarawan sa iyo ang tiyak na karanasan ng panonood sa iyong anak na magsanay na maging patay. Ang plano ay arkitektura ni Ryan sa loob ng 3 linggo na may tulong ng 2 tao. Ang kanyang abogado, isang matalas na babae na si Carla Wong na may enerhiya ng isang taong naghihintay sa buong karera niya para sa eksaktong ganitong uri ng kaso, at isang doktor na si Marco Webb na dating kaklase ni Ryan sa kolehiyo, na may utang na pabor kay Ryan ng isang vintage na hindi ako pinagbigyan ng detalye, at na may kalmado, hindi natitinag na ugali ng isang lalaking nakita ang buong bagay bilang propesyonal na kawili-wili. Ang medikal na bahagi ay elegante sa isang malamig na uri. Isang compound na nagpababa sa vitals ni Ryan sa antas na naayon sa cardiac death, pansamantala, kontrolado, maibabalik. Si Webb ang magsicertify ng kamatayan. Ang direktor ng libingan, isang third generation na lalaki na si Harold Finch, nakilala ang aming pamilya sa loob ng 30 taon at tinanggap ang sitwasyon ng may sanay na malungkot na profesionalismo ng isang taong nakakita ng lahat, ang bahala sa iba. Ang kabaong ay may 4 na bagay sa loob na wala sa normal na kabaong. Isang nakatagong supply ng oxygen, isang regulator ng temperatura ng katawan, isang heart monitor na nagpapadala sa telepono ni Webb, at ang mikropono. Kailangan ni Ryan na si Diana at Marco ay magsabi ng isang bagay na nakaka-incriminate sa isang espasyo na maaaring ituring na pribado na magdaragdag sa isang malaki na ngunit hindi pa airtight na kasong pinansyal. Kailangan niya silang maging komportable, kumpiyansa, nagluluksa sa paraan na nagluluksa ang mga tao kapag karamihan ay naibsan. Mag-uusat sila, sabi ni Ryan sa akin 3 araw bago, ang mga taong katulad ni Marco ay laging nag-uusap. Hindi niya mapipigilan ang sarili. Gusto niyang mag-perform. Gusto niyang makita siya ni Diana na malakas sa aking libing. Kilala mo nang mabuti ang lalaking ito, sabi ko. Kilala ko ang mga lalaking akala nila nanalo na sila, sabi ni Ryan. Pareho lang. Ang trabaho ko, ang aking isang singular na kritikal na trabaho ay umupo sa unang upuan sa suite ni Margarita at magluksa ng convincing. Nagpractice ako sa salamin ng 2 beses at nagpa siya na masyado akong nag-isip. Mayroon akong 30 taon ng faculty meetings at neighborhood lead disputes at isang partikular na brutal na Thanksgiving kung saan dinala ng kapatid ni Margarita ang kanyang bagong boyfriend na nagbebenta ng cryptocurrency. Kaya ko umupo ng tahimik at magmukhang devastated. May range ako. Ang serbisyo ay 11:11:00. Punong-puno ang San Mateo ng 10 oras 45 minuto. Si Ryan ay talagang minahal, tunay, malawak, sa paraan na minamahal ang mga tao kapag ginugol nila ang isang dekada na gumawa ng negosyo ng tapat sa isang lungsod na hindi laging nagbibigay ng gantimpala. May mga kasamahan, kliyente, kapitbahay, golf friends. 3 tao na hindi ko kilala na umiyak ng higit sa lahat, at kung saan natuklasan ko mamaya na mula sa regular na Thursday lunch spot ni Ryan. At tila tahimik niyang binabayaran ang tuition sa kolehiyo ng anak ng isang waitress sa loob ng 2 taon, na nalaman ko sa reception at nalubusang winasak ako sa isang paraan na hindi ginawa ng fake na libing. Si Diana ay nakaupo 2 upuan ang layo sa akin sa unang pew, nakasuot sa eksaktong kalibrasyon ng itim ng biyuda, tasteful, mahal, sapat na nagluluksa. Umiiyak siya sa tamang sandali sa eulogy.
Hinawakan niya ang braso ng pinsan ni Ryan na si Amanda nang may convincing na kalungkutan. Siya ay, aminin ko nang may pag-atubili, isang committed performer. Si Marco Santos ay nakaupo, 4 na hilera sa likod, maitim na suit, respetadong ekspresyon. Ang maingat na manufactured na distansya ng isang lalaking nagpapanggap na halos hindi niya kilala ng alam ng lahat sa isang partikular na circle na mas mabuti. Nahuli niya ang aking mata. Isang beses at binigyan ako ng solemn, sympathetic na tango ng isang lalaking gustong basahin bilang disenteng tao. Tumango ako pabalik. Naisip ko, enjoy ang susunod na 0 minuto. Natapos ang serbisyo ng 12 oras 40 minuto. Lumipat ang receiving line. Pinindot ng mga tao ang aking kamay at sinabi ang mga bagay na sinasabi ng mga tao. Napakabata niya. Napakabuti niya. Dapat ay napaka-proud mo kung may magagawa kami. At tinanggap ko ang bawat isa sa kanila nang may dignidad ng isang lalaking tiyak na 100% patay ang kanyang anak sa kahon 6 na talampakan ang layo. Lumiwanag ang crowd at pagkatapos ay pamilya na lang, na sa puntong ito ay nangangahulugan kay Diana, ang kanyang kapatid na si Patricia, ang pinsan ni Ryan na si Amanda, isang tiyuhin na si Roy, na nagmaneho mula sa Cebu at amoy menthol na sigarilyo, at si Marco Santos, na walang dapat na naroroon sa inner circle, pero kahit papaano ay lumipat pasulong ng may confident na inevitability ng isang lalaking sanay sa pagsakot sa mga espasyo na hindi siya inanyayahan. Tumayo ako sa tabi ng kabaong na may kamay na nakapatong sa kahoy, nakikipag-usap sa aking anak tulad ng isang nagluluksa na ama. Nararamdaman ko ang kwarto sa likod ko, ang tahimik na pagkilos ng mga taong iginagalang ang sandali, binibigyan ako ng espasyo, at pagkatapos ay naramdaman ko siya bago ko siya narinig. Ang tiyak na pag-aalis ng hangin na nauuna sa isang matangkad na lalaking sumandal ng malapit. Ang bahagyang mahal na kologn, ang init ng isang boses na sadyang mababa para lang sa akin. Sumandal si Marco Santos sa aking balikat at sinabi niya ito. Huwag mag-alala, matanda. Ang kanyang boses ay may partikular na kasiyahan ng isang lalaking matagal nang gustong sabihin ang isang bagay. Gagastusin ko ng mas mabuti ang kanyang milyon kaysa sa ginawa niya. Pinanatili ko ang aking kamay sa kabaong. Pinanatili ko ang aking mga mata pasulong. Binilang ko hanggang 3. At mula sa loob ng makintab na mahogany na kahon, sa ganap na katahimikan ng simbahan ng San Mateo, ang aking anak ay umubo. Hindi isang dramatikong ubo, hindi isang ubo sa pelikula, isang maikli, hindi sinasadya, pisikal na hindi maiiwasan na tugon sa isang respiratory system na muling nag-oon humigit kumulang 11 minuto ng maaga sa schedule. Dahil si Ryan Haroyo, at hindi ko ito maaaring bigyang diin ng sapat, ay tila nagpasya na ang paghiga ng tahimik sa kahon habang si Marco Santos ay nagsasabi ng isang bagay na nakakainis ay isang pisikal na imposibilidad. Ang tunog ay maliit pero sa katahimikang iyon, ito ay napakalaki. Huminto sa paghina si Marco Santos at ako, Diyos ko, mumiti. Hindi malaki, isang maliit, pribado, hindi nagmamadaling ngiti, pa rin na nakatitig pasulong, ang aking kamay pa rin sa takip ng kabaong. Marco, sabi ko ng tahimik. Gumawa siya ng tunog. Baka gusto mong manatili sa kinalalagyan mo. Kung nakarating ka na rito, gawin mo kami ng isang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming tao ang nanonood nang hindi kailanman ginagawa ito, pero walang gastos ito sa iyo at nangangahulugan ng lahat sa amin. Salamat ng tunay. May tiyak na uri ng panik na iba sa regular na panik. Ang regular na panik ay malakas. Ito ay nagwawala. Ito ay tumutumba ng mga bagay at nagsasabi ng mga bagay na pinagsisisihan at humihinga ng masyadong mabilis sa pampublikong espasyo. Ang regular na panik ay sa sarili nitong paraan ay mapamahalaan dahil kahit papaano ay makikita mo itong dumarating. Ang uri ng panik na nakita ko na lumipat sa loob ni Marco Santos sa loob ng 3 segundo pagkatapos umubo ang aking anak mula sa loob ng kanyang sariling kabaong ay ang ibang uri. Ang tahimik na uri. Ang uri na nagsisimula sa dibdib at lumalabas sa isang malamig, kontroladong alon. Ang uri na pag-aari ng isang lalaking gumawa ng isang bagay na hindi niya maaaring iundo at ngayon ay narinig ang tunog ng paghuli sa kanya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Tumigil lang siya. Bawat kalamnan, bawat hininga, bawat maingat na binuo na ekspresyon ng respetadong kalungkutan ay tumigil tulad ng may nakahanap ng kanyang power switch. Pinanatili ko ang aking kamay sa kabaong. Pinanatili ko ang pagngiti, ang aking maliit, pribado, hindi nagmamadaling ngiti.
At pagkatapos ay gumalaw ang takip. Ngayon, gusto kong ipinta ang larawang ito sa iyo ng eksakto dahil mahalaga ang mga detalye, at dahil binuksan ko ang sandaling ito sa aking isip humigit kumulang 400 beses mula nang mangyari ito, at ito ay pa rin walang tanong ang pinakamalaking bagay na personal kong nasaksihan. Ang takip ng kabaong ay hindi sumabog na bukas. Si Ryan ay masyadong kontrolado para doon. Ito ay tumaas ng dahan-dahan, sadya, sa paraan na binubuksan ng isang lalaki ang isang pinto kapag gusto niyang lahat sa kabilang panig ay magkaroon ng buong karanasan ng darating. Isa, pagkatapos ay 6. Pagkatapos ay ganap na bukas ang takip at ang aking anak ay nakaupo sa kanyang sariling kabaong sa simbahan ng San Mateo ng 12:47 sa isang Huwebes ng hapon. Ang kanyang maitim na suit ay perpekto, ang kanyang kulay ay nagbabalik sa real time. Ang kanyang mga mata ay nakahanap kay Marco Santos nang may partikular na pokus ng isang lalaking may humigit kumulang 6 na oras ng pahalang na pag-isip upang magpasya kung saan titingin muna. Ang mga tunog na lumabas sa kwarto na yon. Si Patricia, ang kapatid ni Diana, ay sumigaw. Isang buong committed na boundary-pushing na sigaw na pinaghihinalaan kung hindi niya ganap na kinamumuhian na gawin. Ang tiyuhin Roy mula sa Cebu ay nagsabi ng isang salita na hindi dapat sabihin sa simbahan, at pagkatapos ay agad na tumingin sa kisam at binigkas ang isang paumanhin. Si Amanda, ang pinsan ni Ryan, ay sumabog sa luha, na ipinaliwanag niya mamaya na ang pinakamasayang luha ng kanyang buhay, bagaman sa sandaling iyon ay hindi maipagkaiba sa takot na uri. At si Diana ay tumayo ng ganap na tahimik at ang kanyang mukha ay gumawa ng isang bagay na ginagawa lang ng mga mukha kapag lahat ng performance na pinanatili ng isang tao ay gumuho ng sabay-sabay. Tulad ng panonood ng 6 na taon ng maingat na arkitektura na bumagsak sa 4 na segundo. Ang nasa ilalim ay hindi kalungkutan. Hindi pag-ibig. Hindi kahit galit. Ito ay ang malamig na mekanikal na kalkulasyon ng isang babae na mabilis na tinatasa ang kanyang mga opsyon na nagsasabi sa iyo ng lahat. Tiningnan ni Ryan siya ng eksaktong 2 segundo. Sapat lang upang kumpirmahin ang alam na niya. Pagkatapos ay tumingin siya palayo ng kalmado. Sa wakas, sa paraan na tumitingin ka palayo sa isang bagay na matagal mong tinititigan. Inikot niya ang kanyang mga binti sa gilid ng kabaong, tinanggap ang braso ni AI Marco Webb, na lumitaw mula sa side door nang may tahimik na kahusayan ng isang lalaking nakatayo ng eksakto para sa sandaling ito at tumayo. Inayos niya ang kanyang jacket. Tiningnan niya ako. "Hey tatay," sabi niya. Tiningnan ko ang aking anak, nakatayo ng tuwid, humihinga, naroroon, buhay sa bawat kahulugan ng salita. At naramdaman ko ang isang bagay na lumipat sa loob ko na wala akong sapat na wika para rito. Isang bagay na nagsimula sa likod ng aking sternum at lumabas ng may init na nagpahirap sa aking masamang kaliwang tuhod na pakiramdam na saglit na ganap na maayos. "Huli ka," sabi ko. "Dapat ay naghintay ka sa signal." May audacity siyang magmukhang bahagyang nahihiya. Sabi niya kung ano ang sinabi niya. "Tatay. Alam ko kung ano ang sinabi niya. Kaya naiintindihan mo?" "Naiintindihan ko na wala kang self-control. Nasa kahon ako." "Hindi mo alam na nasa kahon ka, Ryan. Nakita ko silang inilagay ka rito." Halos mumiti siya. Pagkatapos ay lumingon siya. Ang kwarto ay nagkaroon ng tiyak na kalidad ng katahimikan na nangyayari kapag humigit kumulang 15 tao ay lahat ay sinusubukang iproseso ang parehong imposibleng impormasyon ng sabay-sabay. Huminto sa pagsigaw si Patricia at ngayon ay simpleng nakatayo na may parehong mga kamay na nakadikit sa kanyang mukha, humihinga sa kanyang mga daliri. Ang tiyuhin Roy ay umupo ng mabigat sa pinakamalapit na upuan at tila may pribadong pag-uusap sa Panginoon. Si Amanda ay pa rin umiiyak, pero nagsimulang tumawa sa loob ng pag-iyak na sarili nitong kahanga-hangang tunog. At si Marco Santos ay hindi gumalaw. Gusto kong bigyan siya ng ganito. May higit siyang composure kaysa sa inaasahan ko. Ang mas mababang lalaki ay tatakbo patungo sa pinto sa sandaling nagsimulang tumaas ang takip. Si Marco ay may survival intelligence upang maunawaan sa unang kakilakilabot na segundo na ang pagtakbo ay magiging pinakamasamang bagay na magagawa niya. Kaya tumayo siyang nakatanim na may ekspresyon ng isang lalaking nagpasya na ang kanyang pinakamahusay na natitirang estratehiya ay magmukhang walang ideya kung ano ang nangyayari. Hindi ito convincing. Lumakad si Ryan patungo sa kanya ng dahan-dahan, hindi agresibo,
hindi may init, nang may measured na hindi nagmamadaling kalmado ng isang lalaking may lahat ng oras sa mundo dahil ang mahirap na bahagi ay tapos na. Huminto siya nang humigit kumulang 3 talampakan ang layo. Ang dalawang lalaki ay nagtinginan at si Ryan ay nagsabi ng maganda. Marco. Walang sinabi si Marco. Mukha kang nakakita ng multo, sabi ni Ryan. Wala pa rin. Okay lang, sabi ni Ryan. Hindi mo kailangang sabihin ang anumang bagay. Naikwento mo na ang lahat ng mahalaga. Bahagyang inikot niya ang kanyang ulo, humigit kumulang 11 minuto na ang nakalipas sa isang mikropono. Ang kulay ay umalis sa mukha ni Marco Santos ng ganap at napakabilis na ito ay tunay na medikal na kapansin-pansin. Si Earweb ay talagang tumingin sa kanya nang may maikling profesional na interes. Hindi ko, nagsimula si Marco. Ang satin na lining, sabi ni Ryan nang matulungin. Kaliwang bahagi humigit kumulang 3 pulgada mula sa unan. Magandang mikropono talaga. Si Carla ang pumili. May mahusay siyang taste sa surveillance equipment. Tumigil siya. At mga abogado tulad ng tinawag ng kanyang pangalan na alam ni Carla na hindi ganap na imposible. Ang side door ng simbahan ay bumukas at pumasok si Carla. Matalas na blazer, patag na ekspresyon, isang leather na document case sa ilalim ng isang braso, at ang enerhiya ng isang babae na dumating ng eksakto sa oras sa isang pagpupulong na naiskdul niya 3 linggo na ang nakalipas. Siya ay sinundan ng 2 ibang tao, isang lalaki at isang babae, pareho sa maitim na coat, pareho na may tiyak na postura at tiyak na kalidad ng eye contact na nag-aanunsyo ng isang propesyon bago pa man ipakita ang badge. Hindi sila nagmadali. Hindi sila gumawa ng produksyon. Sila ay simpleng pumasok at nagposisyon ng may tahimik na geographical na katiyakan ng mga taong alam ng eksakto kung aling exit ang mahalaga. Tiningnan ni Marco Santos sila. Tumingin siya pabalik kay Ryan. Tumingin siya sa pinto. Hindi ko, sabi ko mula sa likod niya ng maganda. Lumingon siya upang tingnan ako at nakita ko itong nangyari. Ang huling komprehensibong pagbagsak ng estratehiya. Ang sandali na ang isang lalaki ay napagtanto na ang bagay na akala niya ay panalo niya ay hindi kailanman isang kompetisyon. Ito ay isang pamamaraan. At ang pamamaraan ay tapos na. Inilagay ni Carla ang kanyang document case sa unang PIW at binuksan ito nang may kahusayan ng isang siruhano na naglalagay ng mga instrumento. Marco Santos, sabi niya nang hindi tumingin pataas. Ito ay federal wire fraud charges na isinampa ngayong umaga sa Northern District ng Maynila. Ito ay gumawa siya ng pangalawang set ng mga dokumento ay ang Civil Asset Freeze Orders na sumasakop sa Maynila entity, ang 2 Cayman accounts at ang brokerage account na binuksan noong Pebrero sa ilalim ng maiden name ng iyong ina, na Creative. Bibigyan kita niyan. Hindi ito. Gumana, pero ito ay Creative. Tinitigan ni Marco ang mga dokumento. Mayroon din, patuloy ni Carla nang may partikular na banayad na tono ng isang taong nagsisave ng pinakamahusay para sa huli. Isang hiwalay na filing tungkol sa 412,000 na inilipat noong Setyembre, na sasabihin sa iyo ng iyong abogado na tumawid sa isang threshold na ginagawang hindi gaanong civil matter ito at mas federal. Isinara niya ang document case. Pero sigurado akong alam mo iyon ang 2 tao sa maitim na coat ay lumipat sa mga posisyon na hindi agresibo pero geometrically ay napakasadya. Lumingon si Marco kay Diana. At ang sandaling ito ang isa na hindi ko inasahan. Dahil ang tingin na ibinigay niya sa kanya ay hindi ang tingin ng isang co-conspirator na naghahanap ng backup. Ito ay ang tingin ng isang lalaking napagtanto na siya ay nag-iisa sa isang paraan na hindi niya dating naiintindihan. Diana, sabi niya at ang kanyang boses, sa unang pagkakataon sa buong umaga, ay nawala ang lahat ng layer ng performance. Ang nasa ilalim ay mas bata kaysa sa inaasahan ko, mas takot. Diana, kailangan mong tawagan si Richard. Tinignan ni Diana si Marco ng matagal, isang tingin na hindi ko lubusang mabasa. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang purse, kinuha ang kanyang telepono, at nagsimulang mag-dial, hindi si Richard. Nanood si Ryan sa kanyang pag-dial, may isang bagay na lumipat sa kanyang mga mata. Hindi eksaktong vindication. Isang bagay na mas tahimik kaysa doon. Mas malungkot kung magiging tumpak ako. Tinatawagan niya ang kanyang sariling abogado, sabi ni Carla kay Ryan ng tahimik na lumitaw sa kanyang balikat. Hiwalay na representasyon. Sumang-ayon siya sa iyon 3 araw na ang nakalipas.
Cooperation Agreement. Tanong ko kay Carla, pinapanatili ang aking boses na mababa. Tumingin si Carla sa akin nang may banayad na ekspresyon ng isang taong propesyonal na obligadong hindi kumpirmahin ang mga bagay sa non-attorneys. Tatay. Sabi ni Ryan, nagtatanong lang ako. Alam ko kung ano ang tinatanong mo. Siya pa rin ang ina ng iyong siya ay hindi buntis, tatay. Tumigil ako. Sabi niya ito nang hindi tinitingnan ako. Parin na nanonood sa kwarto. Parin na composed. Isang tahimik na pahayag ng katotohanan na ipinadala sa paraan na ipinadala ng aking anak ang lahat ng pinakamahirap na katotohanan ng direkta ng walang kusyon dahil natuto siya mula sa panonood sa akin na ang pagkusyon ng mahirap na katotohanan ay isang paraan lang upang gawing mas matagal ang mga ito. Sinabi sa akin ni Diana 4 na buwan na ang nakalipas. Sabi niya na yon ang unang bagay. Bago ko natagpuan ang mga paglilipat, bago ko natagpuan si Marco, sinabi niya sa akin na buntis siya at nagsimula ako. Gusto kong maniwala dito. Ginawa ko ang lahat ng ginagawa mo kapag naniniwala ka sa isang bagay. At pagkatapos ay nalaman ko na hindi siya. Hindi kailanman. Ito ay isang estratehiya upang bumili ng oras, upang panatilihin akong emosyonal. Tumigil siya muli upang panatilihin akong tahimik. Tumayo ako sa tabi ng aking anak sa simbahan, kung saan namin pinangkunwari na ilibin siya. At naisip ko tungkol kay Margarita, at tungkol sa mga Sunday morning phone calls, at tungkol sa lahat ng paraan na maaaring mahalin ng masama ng isang tao ang isang taong mahal niya ng mabuti. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang braso. Tinakpan niya ito saglit nang may kanyang sariling kamay para sa isang segundo. Pagkatapos ay umayos siya. Si Marco ay inihatid palabas ng 1 oras 15 minuto. Lumakad siya sa pagitan ng 2 federal agents nang may diminished na bahagyang nalilito na kalidad ng isang lalaking ang katawan ay hindi pa nahuhuli sa kung ano ang alam na ng kanyang isip. Sa pinto, lumingon siya pabalik. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya. Ilang huling bagay, ilang bersyon ng ito na nagkaroon ng saysay. Natagpuan niya si Ryan na nanonood sa kanya ng kalmado mula sa harap ng simbahan. At si Ryan ay nagsabi sa buong haba ng San Mateo sa isang boses na pantay at malinaw at ganap na walang mali siya. Umaasa ako na gagastusin mo ang susunod na ilang taon na iniisip kung ano talaga ang gusto mo, Marco, dahil hindi ito ang pera. Ang mga taong talagang gustong pera ay karaniwang mas matalino tungkol sa kung paano nila ito kinukuha. Tinitigan siya ni Marco. Anuman, nilinis ang lalamunan ito, sabi ni Ryan. Umaasa ako na malalaman mo ito. Isinara ang mga pinto. Humina ang kwarto. Ang tiyuhin Roy, pa rin na nakaupo sa kanyang peo, nilinis ang kanyang lalamunan. May magpapaliwanag ba sa akin? Sabi niya ng maingat. Ano sa buong nilikha ng Panginoon ang nakita ko? Si Amanda, pa rin na tumatawa sa loob ng pag-iyak, inilagay ang kanyang braso sa kanya. Roy, sabi niya, ito ay isang mahabang kwento. Natagpuan ko si Ryan na nakatayo mag-isa sa tabi ng kabaong 20 minuto mamaya ng karamihan ay na-clear ang kwarto at si Carla ay gumagawa ng mga tawag sa vestibule at si Earweb ay diplomatically na dinala ang lahat ng iba para sa kape, sa kabila ng kalye. Siya ay simpleng nakatayo roon na tinitingnan ito, ang kanyang kamay na nakapatong sa gilid halos eksaktong paraan na ang sa akin ay nakapatong ng sumandal si Marco. Tumayo ako sa tabi niya. Tahimik kami sa loob ng ilang sandali. Paano ang pakiramdam mo? Tanong ko. Iniisip niya ito ng tapat na siyang tanging paraan na sumasagot ang mga haroyo sa tanong na yon. Parang nasa kahon ako sa loob ng 6 na oras, sabi niya. Nasa kahon ka sa loob ng 6 na oras. Isang pause din parang. Tumigil siya, nagsimulang muli. Alam mo kapag matagal mong dinala ang isang bagay na nakalimutan mo na dala mo at pagkatapos ay inilagay mo ito. Sabi ko. Alam ko ng eksakto kung ano ang pakiramdam niyan. Tumango siya. Tumayo kami roon ng mas matagal, ama at anak, sa isang walang laman na simbahan sa isang Huwebes ng hapon sa tabi ng kabaong na naglaman ng lahat ng kailangang matapos upang ang lahat ng iba ay makapagsimula. Linggo, sabi ko sa wakas. 7 oras 30 minuto, tatawag ka. Tiningnan niya ako. Hindi ko alintana kung ano ang nangyayari, sabi ko. Hindi ko alintana kung may mga abogado at federal proceedings at kung ano pa ang naiskdul ni Carla. 7 oras 30 minuto linggo, tatawag ka.
Tiningnan ako ng aking anak ng matagal nang may mga mata ni Margarita at ang aking panga. At 38 taon ng Sunday morning phone calls at lahat ng ibig sabihin nito. Tatay, sabi niya ng tahimik. Tatawag ako. Kung matagal ka nang nakikinig at gusto mo ng mga kwentong katulad nito na patuloy na dumating, talagang nakakatulong kung pindutin mo ang like button at mag-subscribe. 77% ng mga tao ay hindi kailanman ginagawa ito, pero ito ang nagpapatakbo sa buong bagay na ito. Kaya, salamat ng totoo. May mga bagay na akala mo alam mo, at pagkatapos ay may mga bagay na talagang alam mo. Ang distansya sa pagitan ng dalawang bagay na yon ay kung saan nakatira ang karamihan sa tunay na mga sorpresa sa buhay. Ang maganda at ang mapangwasak na pareho. Nabuhay ako ng 67 taon at masasabi ko sa iyo nang may kumpletong otoridad na ang mga sandaling talagang nagbabago sa iyo ay hindi kailanman ang mga inihanda mo. Sila ay laging walang exception ang mga dumarating ng tahimik mula sa direksyon na hindi mo binabantayan na may mukha na akala mo kilala mo. Akala ko natapos ang kwento nang lumabas si Marco Santos sa San Mateo sa federal custody. Akala ko ang mahirap na bahagi ay nasa likod na namin. Mali ako sa parehong bilang, at ang taong nagwasto sa akin ay ang huling taong sa mundo na inaasahan ko. Nagsimula ito sa isang phone call, hindi linggo. Ito ay ang Biyernes ng umaga pagkatapos ng libing, 7:42 ang bago ko pa natapos ang aking unang tasang kape. Ang pangalan ni Ryan sa screen. Sinagot ko agad, tatay. Ang kanyang boses ay may kalidad na muli, ang isa mula 8 buwan na ang nakalipas, ang isa na nagdala sa kanya sa aking mesa sa kusina na may hindi na inom na kape at isang folder na puno ng pinsala. Kailangan kitang pumunta sa lungsod. Ano ang nangyari? Si Carla ay may tawag kagabi mula sa abogado ni Diana. At isang pause na tumagal ng sapat upang sabihin sa akin na ang susunod ay mangangailangan sa akin na umupo. Gusto niyang magkita, sabi niya. Si Diana, hindi ang mga abogado, siya lang at ako. At hinihiling niya na ikaw ay naroroon. Inilagay ko ang aking tasang kape. Hinihiling niya ako ng partikular, sabi niya. At si Carla ay isinulat ito dahil si Carla ay nagsusulat ng lahat. Sabi niya, kailangan ko si James roon. Siya lang ang makakaunawa sa sasabihin ko. Tumayo ako sa aking kusina sa Quezon City ng matagal. Tinitingnan ang bintana sa Nobyembre na bakuran, ang puno ng oak na itinanim ni Margarita noong taon na ipinanganak si Ryan. Ang bird feeder na patuloy kong pinupuno dahil sa ugali, kahit hindi ko masabi ang huling beses na talagang nanood ako ng mga ibon. Anong oras, sabi ko? Nagkita kami sa opisina ni Ryan sa downtown. Neutral na teritoryo o kasing neutral ng opisina ng isang lalaki na maaari, na ibig sabihin ay hindi partikular na neutral. Pero ito ang address na iminungkahi ni Diana, na nagkwento ng sarili nitong tahimik na kwento. Ang Arroyo Capital Management ay nasa ika-14 na napalapag ng isang gusali sa Walker Drive na may floor-to-ceiling windows at tanawin ng ilog Pasig na lubusang minahal ni Margarita at binisita sa bawat pagkakataon. Tahimik ang opisina sa isang Biyernes ng umaga. Skeleton staff dahil sa mga pangyayari ng linggo. Naroroon si Carla, na nakaupo sa sulok ng conference table na may kanyang legal pad at kanyang patag na ekspresyon at ang tiyak na enerhiya ng isang babae na sumang-ayon na obserbahan ng hindi sumasali at nakikita itong propesyonal na hamon. Si Ryan ay nakaupo sa ulo ng mesa. Ako ay nakaupo sa kanyang kanan. Pumasok si Diana ng eksaktong 9 oras. Mukha siyang iba mula sa libing. Hindi magulo. Si Diana ay konstitusyonal na hindi kayang magulo. Pero ang performance ay nawala. Ang maingat na kalibrasyon ng ekspresyon, ang eksaktong temperatura ng init, ang itim ng biyuda, lahat ay hinubad. Ang pumasok sa conference room na iyon ay isang babae na pagod na nagdadala ng isang bagay na mas matanda pa kaysa sa hitsura niya 24 oras na ang nakalipas. Umupo siya sa harap ni Ryan. Tiningnan niya ako. Salamat sa pagdating, Jamie, sabi niya. Ikaw ang humiling, sabi ko. Tumango siya. Pagkatapos ay itiniklop niya ang kanyang mga kamay sa mesa at tiningnan ito ng isang sandali. At nang tumingin siya pataas, ang nasa kanyang mga mata ay isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng 6 na taon na panonood sa babaeng ito na mag-perform sa bawat uri ng emosyon ng tao. Ito ay kahihiyan. Tunay na kahihiyan. Ang uri na walang audience. Sasabihin ko sa inyo ang isang bagay, sabi niya.
At kailangan kong hayaan niyo akong tapusin bago kayo magsalita ng anumang bagay. Kayong dalawa. Walang sinabi si Ryan. Walang sinabi ako. Humina siya. Ang aking maiden name, sabi niya ng maingat, ay Diana Smith. Tahimik ang kwarto. Ang pangalan ng aking ama ay Ricardo Smith. Nagpatakbo siya ng isang maliit na pribadong investment fund sa Cebu noong 70 at unang bahagi ng 2,000 la. 40 kliyente, retirement savings, karamihan ay guro, nurse, ilang maliliit na negosyante. Tumigil siya. Noong 2006 bumagsak ang fund. Lahat ng 40 kliyente ay nawalan ng lahat. Ang aking ama ay inakusahan ng securities fraud. Tiningnan niya si Ryan, ang expert witness na nagtestigo laban sa kanya. Sabi niya ay isang forensic financial analyst na in-hire ng prosecution. Inilagay niya ang isang larawan sa mesa. Ito ay luma, nakaprint sa uri ng mate na papel na agad na nagdadate ng dokumento, 20 taon na makapal. Isang courtroom na larawan, ang uri na kinukuha ng mga journalist mula sa gallery. Isang lalaki sa stand sa gitna ng testimonya, kumpiyansa at malinaw at ginagawa ang ginagawa niya ng pinakamahusay. Agad kong nakilala ang lalaki. Nakilala ko siya tuwing umaga sa loob ng 67 taon sa salamin habang nag-ahit. Kinuha ni Ryan ang larawan. Tiningnan niya ito. Tiningnan niya ako. Umupo ako ng napakatahimik. Kailangan kong tumigil dito at sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol sa 2006 na hindi ko kailanman sinabi sa aking anak. Ang kaso ni Smith ay hindi ang pinakamalaking kaso na ginawa ko sa 30 taon ng forensic financial analysis. Ito ay hindi ang pinakakomplikado o ang pinakamataas na profile o ang isa na gumawa ng mga karera. Ang sa akin ay tapos na noon. Ito ay profesional na pagsasalita, isang straightforward na bagay. Ang fraud ay totoo. Ang dokumentasyon ay malinaw. Ang aking testimonya ay tumpak. At si Ricardo Smith ay napunta sa bilangguan sa loob ng 7 taon. Hindi ako nawalan ng isang gabi ng tulog dahil sa aking testimonya. Ang fraud ay totoo. Pinapanatili ko ang bawat salita na sinabi ko. Ang hindi ko alam, ang hindi ibinigay sa akin ng prosecution, ang umiiral lamang sa mga detalye ng tao na ang legal na proceedings ay may paraan ng pagdurog sa irrelevance, ay na si Ricardo Smith ay may anak na babae. 17 taong gulang noong 2006, isang junior sa high school sa Cebu, isang babae na nawalan ng kanyang college fund, kanyang childhood home, at ang kanyang ama sa parehong taon ng kalendaryo. Isang babae na tila ginugol ang sumunod na 16 na taon sa pagbuo ng isang bagay. Tiningnan ko si Diana sa kabila ng conference table. Gaano katagal? Sabi ko. Ang aking boses ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Gaano katagal mo nang pinaplano ito? Nalaman ko kung sino ka 3 taon bago ko nakilala si Ryan, sabi niya. Nalaman ko tungkol kay Ryan, tungkol sa kumpanya, ang mga asset tungkol sa 1 taon pagkatapos nyon. Pinanatili niya ang aking tingin. Nagsimula akong magplano ng approach humigit kumulang 18 buwan bago ang conference sa Cebu. Gumawa si Ryan ng tunog, hindi isang salita, isang tunog lang. Tahimik, hindi sinasadya, ang uri na lumalabas sa isang tao kapag may tumama sa isang lugar na hindi na armor dahil hindi nila naisip na i-armor ito doon. Patuloy kong tiningnan si Diana. Ang orihinal na plano, sabi niya, at ang kanyang boses ay matatag sa paraan na ang napakamaingat na kontroladong mga bagay ay matatag, ay ang kumpanya, ang mga asset. Kukunin ko ang kinalkula ko na nawala ng mga kliyente ng aking ama, na inayos para sa kung ano ang ibabalik ng kanyang fund sa loob ng 20 taon, at aalis ako. Tumigil siya. Iyon ang plano. Sabi ni Ryan. Ang kanyang boses ay tahimik, tumpak, past tense. Tiningnan niya siya at dito si Diana Smith ang gumawa ng bagay na hindi ko inihanda, ang bagay na walang bersyon ng kwentong ito na naisip ko nakasama. Ang kanyang composure, ang immaculate na load-bearing composure na nagtagal sa isang fake na libing sa isang federal proceeding, at ang kumpletong structural collapse ng isang 6 na taong plano, ay nabasag. Hindi nang dramatiko. Isang solong nakikitang bitak, isang paghigpit sa paligid ng kanyang mga mata, isang hininga na hindi lumabas ng pantay. Hindi ko pinlano ikaw, sabi niya kay Ryan ng direkta, tahimik. Hindi ko pinlano ang alinman sa siya ay tumigil. Hindi ka ang inaasahan ko. Hindi ka kailanman ang inaasahan ko. Walang sinabi si Ryan.
Alam kong hindi ito mahalaga, sabi niya agad. Alam ko kung ano ang ginawa ko. Alam ko kung ano ang kinuha ko. Alam kong walang sinasabi ko sa kwartong ito na nagbabago sa mga kaso o ang cooperation agreement o alinman sa mga ito. Tumingin siya pababa sa kanyang mga kamay saglit. Hindi ako rito upang humingi ng kapatawaran. Hindi. Hindi iyon ang ito. Ano nga ba ito? Tanong ni Ryan. Tiningnan niya ako. Kailangan kong malaman niya. Sabi niya na nagsimula ito sa kanya, hindi sayo. Kailangan kong iyon ay nasa kwarto sa record na may mga saksi dahil ang pag-isip mo sa natitirang buhay mo na ikaw ang target ay. Siya ay tumigil muli, huminga ng maingat. Hindi ikaw ang target. Hindi ka kailanman dapat maging anumang bagay maliban sa isang mekanismo. At pagkatapos ay ikaw isa pang paghinto mas mahaba sa oras na ito. Tiningnan ni Ryan ang larawan sa kanyang kamay. Ang kanyang sariling ama, 20 taon na mas bata, sa isang witness stand na ginagawa ang kanyang trabaho. Inilagay niya ito sa mesa. Tiningnan niya si Diana ng napakatagal. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay pantay, hindi malamig, hindi mainit. Isang bagay na umiiral sa tiyak na register ng isang taong nakakaramdam ng masyadong maraming bagay ng sabay-sabay upang hayaan ang alinman sa mga ito na manguna. Minahal mo ba ako, sabi niya. Kahit anong punto. Ang tanong ay nakaupo sa gitna ng conference table na iyon sa pagitan nila tulad ng isang bagay na marupok. Tinignan siya ni Diana at sa unang pagkakataon sa 6 na taon ay naniniwala ako sa bawat salita na sasabihin niya bago niya ito sabihin. Sabi niya ng simple ng walang performance, ng walang arkitektura. Hindi sa simula pero. Si Carla, sa kanyang malaking profesional na kredito, ay hindi isinulat ang bahaging iyon. Si Ryan at ako ay nagmaneho pabalik sa Quezon City nang magkasama ng hapon na iyon. Ayaw niyang maging sa lungsod. Hindi ako nagtanong. Siya ay simpleng lumitaw sa aking passenger door at nagmaneho ako sa paraan na lagi kong dinala siya sa mga lugar sa buong buhay niya. Ang paraan na ang pagmamaneho ay laging ang haroyo na substitute para sa mga uri ng pag-uusap na masyadong malaki para sa stationary na mga kwarto. Nasa highway kami nang humigit kumulang 15 minuto bago siya magsalita ng anumang bagay. Alam mo ba? Sabi niya tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kaso. Hindi hanggang inilagay niya ang larawang iyon sa mesa, sabi ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Kung alam mo, sabi niya, nang makilala mo siya, kung may nagsabi sa iyo kung sino siya, iniisip ko ito ng tapat. Sasabihin ko sa iyo, sabi ko, at pagkatapos ay panonoodan ko ikaw na gumawa ng iyong sariling desisyon. Tahimik siya sa loob ng ilang sandali. Anong desisyon ang gagawin ko? Sabi niya, kalahati sa akin, kalahati sa bintana. Hindi ko alam, sabi ko, pero sa tingin ko ang desisyon ay magiging pareho. Dahil ang bagay na nagpagawa sa kanya na mapanganib sa iyo, Ryan, ang bagay na ginamit niya ay totoo sa parehong panig. Iyon ay hindi nawawala dahil mali ang konteksto. Hindi siya nagsabi ng anumang bagay ng matagal pagkatapos niyon. Siya ay 17. Tatay. Alam ko. Nang magtestigo ka siya ay 17 taong gulang at inilagay mo ang kanyang ama sa bilangguan. Nagtestigo ako ng tumpak. Sabi ko ang kanyang ama ay nagawa ng isang tunay na krimen laban sa tunay na mga tao. Alam ko iyon. Sabi niya, alam ko. Idinikit niya ang kanyang mga daliri saglit sa kanyang mga mata. Hindi ko sinasabi na mali ka. Sinabi kong siya ay 17 at iyon ay siya ay huminga. Iyon ay isang mahabang panahon upang dalhin ang isang bagay. Sabi ko ng tahimik. Ito ay. Nagmaneho kami. Ang lungsod ay nawala sa likod namin. Ang lawa ay lumitaw at nawala sa pagitan ng mga gusali at pagkatapos ay nasa Quezon City kami at pumasok ako sa aking driveway at umupo kami ng isang sandali sa nakaparadang kotse sa paraan na umupo kami sa telepono tuwing linggo. Naroroon, tahimik, hindi nangangailangan ng katahimikan na mapuno. Ano ang mangyayari sa kanya? Tanong niya. Iyon ay mundo ni Carla. Sabi ko cooperation agreement reduced charges malamang. Ibinigay niya sa kanila si Marco ng buo. Ibinigay niya sa kanila ang Maynila entity, ang offshore structure, ang buong arkitektura, eksaktong. Siya ang gumawa nito. Sumang-ayon ako. At ibinigay niya ito. Tumango siya. Bumaba kami sa kotse at pumasok at gumawa ako ng kape.
At si Ryan ay umupo sa parehong mesa sa kusina kung saan siya umupo 8 buwan na ang nakalipas na may hindi na inom na tasa at isang folder na puno ng pinsala. Maliban sa oras na ito ay ininom niya ang kape. Parehong mga kamay na nakabalot sa mob. Naroroon tatay, sabi niya. Ako ay magiging maayos. Tiningnan ko ang aking anak sa kabila ng aking mesa sa kusina, 38 taong gulang, nakaupo sa bahay kung saan siya lumaki. Sa kwarto kung saan ang kanyang ina ay nag-kiss sa kanya sa homework at nag-argumento tungkol sa curfews at minahal siya ng may consistency na hindi kailanman ganap na inilarawan ng alinman sa kanila dahil hindi nila kailangan. Alam ko na ikaw ay, sabi ko, at ibig sabihin ko ito sa paraan na ibig mong sabihin ang mga bagay kapag nakita mo ang isang tao na binuo. Kapag nakita mo ang bawat bersyon nila, ang sirang mga isa at ang buo na mga isa at bawat iterasyon sa pagitan. At alam mo nang may katiyakan na walang kinalaman sa optimismo, at lahat ay may kinalaman sa ebidensya na sila ay gawa sa isang bagay na yumuyuko pero hindi nabubasag. Linggo, sabi ko 7 oras 30 minuto, tumingin siya pataas. Huwag maging huli, sabi ko. Tumawag siya ng 7 oras 28 minuto. 2 minuto ng maaga, na para kay Ryan ay katumbas ng pagdating noong gabi bago. Ako ay nasa mesa sa kusina na. Kape na ginawa. Ang liwanag ng umaga na ginagawa ang ginagawa nito sa Nobyembre. Papasok ng mababa at mahaba at ginto sa bintana sa ibabaw ng lababo. Ang oak tree ni Margarita na naghahagis ng kanyang huling mga dahon sa bakuran. Ang bird feeder ay puno. Sinagot ko sa unang ring. Hey tatay. Hey anak. At nag-usap kami ng 45 minuto tungkol sa walang mahalaga na siyang lahat. Si Marco Santos ay nag-plead guilty 14 na buwan mamaya sa federal wire fraud at conspiracy charges. Natanggap niya ang 4 na taon sa isang minimum security facility sa Cebu na inilarawan ng kanyang abogado bilang isang tagumpay na nagsasabi sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kaso laban sa kanya. Si Diana Smith ay nakipagtulungan ng buo sa federal prosecutors. Ang kanyang cooperation agreement ay nagresulta sa reduced charges, 18 buwan ng supervised release, buong financial restitution, at permanenteng bar mula sa securities-related work. Lumipat siya pabalik sa Cebu. Si Ryan ay nagpadala sa kanya ng isang liham 6 na buwan pagkatapos ng trial. Hindi ko alam kung ano ang sinabi nito. Hindi ako nagtanong. Hindi niya inialok. Ang ilang mga bagay ay pag-aari lamang ng mga taong naroroon sa pagitan. Ang Arroyo Capital Management ay hindi bumagsak. Hindi lumit. Hindi nag-atubili. Si Ryan ay ginugol ang 6 na buwan kasunod ng libing sa muling pagbuo ng kung ano ang na-drain. Tahimik, methodically, sa paraan na ginagawa namin ng mga Arroyo. At sa sumunod na tagsibol, ang firm ay mas malakas kaysa sa dati bago magsimula ang alinman sa mga ito. Ilang sa kanyang mga kliyente ay nagpadala ng handwritten notes nang lumabas ang balita. Isa sa kanila, isang retired teacher mula sa Quezon City na kliyente sa loob ng 9 na taon, ay nagpadala ng isang casserole. Tinawagan ako ni Ryan ng gabing dumating ang casserole, at sabi ng may tunay na pagkalito, isang babae ang nagpadala sa akin ng lasag na tatay. Iyon ang ginagawa ng mga tao, sabi ko. Bakit? Dahil hindi nila alam kung ano pa ang gagawin at gusto nilang gumawa ng isang bagay. Ito ang pinakamataas na anyo ng sincerity. Isang pause. Talagang maganda ang lasag na, sabi niya. Pagkatapos ay magsulat ka sa kanya ng isang note, sabi ko. Bukas sa pamamagitan ng kamay. Ginawa niya. Iniisip ko si Ricardo Smith minsan. Hindi madalas, pero minsan. Isang lalaking gumawa ng tunay na mga pagpili na nagdulot ng tunay na pinsala, na nagbayad ng tunay na presyo, na iniwan ang isang 17 taong gulang na babae sa isang bahay na hindi na sa kanya. Na may isang kinabukasan na muling isinulat ng kanyang mga desisyon, at pagkatapos ay muli 16 na taon mamaya ng kanyang sarili. Iniisip ko ang distansya sa pagitan ng hustisya at consequence. Kung paano sila nag-o-overlap ng hindi perpekto. Kung paano ang tamang bagay at ang kumpletong bagay ay halos hindi kailanman eksaktong parehong hugis. Iniisip ko ang aking anak na nakaupo sa kanyang sariling kabaong. Iniisip ko ang mukha ni Marco Santos sa sandali bago tumaas ang takip. Ang tiyak na pribadong takot ng isang lalaking sumandal sa isang nagluluksa na ama sa isang libing at nagpasya sa sandaling iyon ng confident na kalupitan na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto.
Siya ay hindi ang pinakamakapangyarihang tao sa kwarto. Hindi siya malapit. Ang pangalan ko ay Jaime Arroyo. Ako ay 67 taong gulang na may masamang kaliwang tuhod at isang magandang koleksyon ng Bourbon at isang puno ng oak sa aking bakuran na itinanim ng aking asawa noong taon na ipinanganak ang aming anak. Naglibing ako ng 2 tao na minahal ko. Nakita ko ang aking anak na umakyat mula sa isang kabaong sa isang simbahan sa isang Huwebes ng hapon at inayos ang kanyang jacket at sabi, "Hey, tatay." Tulad na hindi lang niya binigyan ako ng pinakamalaking sandali ng aking buong buhay. Nakaupo ako sa harap ng isang conference table mula sa isang babae na ginugol ang 16 na taon sa pagbuo ng isang sandata mula sa kanyang kalungkutan. Itinuro ito sa aking pamilya at sa gitna ng paghila ng gatilyo ay pumili ng iba. Natuto ako sa 67 na ang mga kwento na akala mo alam mo ang ending ay laging ang mga pa rin sinusulat. At natuto ako marahil na alala dahil sinubukan ni Margarita na sabihin sa akin ito sa loob ng 30 taon na ang pinakamahalagang mga bagay ay halos hindi kailanman ang dramatikong mga isa. Hindi sila ang courtroom moments o ang coffin moments o ang federal proceeding moments. Sila ay ang Sunday morning phone calls. Sila ay ang 45 minuto tungkol sa walang mahalaga. Sila ay ang lasag na mula sa isang retired teacher sa Quezon City na gustong gumawa ng isang bagay at hindi alam kung ano pa. Sila ay ang bird feeder na patuloy mong pinupuno kahit hindi mo masabi ang huling beses na nanood ka ng mga ibon hanggang sa isang umaga ay tumingin ka pataas at naroroon sila. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at mag-subscribe para sa higit pang tunay, raw, at family-centered na mga kwento.